Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Walang patid ang pagbibigay ng Mindanao sunod-sunod sa gawang relief operations sa mga isolated na barangay sa Sarangani Province. Sa pangunguna ng RDRRMC Region 12 at sa suporta ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard, narating ng Office of Civil Defense Region 12 ang barangay Sufatubo at barangay Big Margos kung saan matagumpay na naihatid ang mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilya na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Samantala, tatlong magkakahiwalay na dispatch naman ang isinagawa ng mga tauhan ng Office of Civil Defense para makapaghatid ng karagdagang family food packs at family packs sa barangay Elgado o Aligado. Sinikap din ng team na makapaghatid ng tulong sa barangay Datal Bukay kahit pa nahihirapan ang air assets na makahanap ng ligtas na landing area sa lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga response agencies upang matiyak na makarating ang tulong sa mga residente sa panahon. Samantala, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang Glan Evacuation Center sa Sarangani Province. Inaasahan personal na titignan ng Pangulo ang kondisyon ng mga pamilya na displaced dahil sa magnitude 7.8 na lindol noong isang linggo. Isa ang munisipalidad ng Glan sa matinding nasalanta ng malakas na lindol kung saan nagkaroon ng mga landslide at maraming bahay ang nasira. Nasa mahigit 130 na pamilya ang nananatili sa evacuation center habang patuloy na inaalam ang lawak ng pinsala ng lindol. Samantala, nakatakda ring siyasatin ni Pangulong Marcos Jr. ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Malapatan National High School. Ayon sa pamunuan ng paaralan, 7 gusali sa kabuuan ang nakapagtala ng pinsala habang patuloy ang assessment at nananatiling suspendido ang klase. 40 silid-aralan na ang pauna namang idineklarang ligtas. Balik operasyon na ngayong araw ang General Santos International Airport matapos itong mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DOTR at CAAP, nagsagawa na sila ng kompletong safety assessment sa lugar. Kaya tuloy-tuloy na muli ang biyahe ng mga commercial flight matapos ang isang linggong pagkaantala nito. Nagsagawa na rin ng CAAP ng pagpupulong sa airline operators, stakeholders at ilan pang ahensya ng pamahalaan para naman tiyakin ang ligtas sa pagbubukas ng paliparan. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagsasaayos sa naturang airport. Kinumpirma ni United States President Donald Trump na nagkasundo na ang Estados Unidos wakasan kung sunsyo ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Kumpleto una ang kasunduan sa Islam sa kabilang Israel linggo na umani ng batikos mula sa Iran at maging kay Trump. Dahil dito, inaasahang bubuksan na muli ang Strait of Hormuz, tatapusin na ang blockade ng Estados Unidos sa mga pantalan ng Iran at palalawigin ang ceasefire. Ipagpapatuloy din ng dalawang bansa ang pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran sa loob ng 60 araw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.